Sa bawat hampas ng alon sa pantalan, may multong nagmamasid sa karimlan. Ang puwerto'y laman ng sigaw at himutok, engkantong tahimik, ngunit nanunukso. Sa puwerto ng dilim, mga lihim nagtatago, mga aninong umiiyak sa lungkot at takot. Sa puwerto ng engkanto, walang ligtas sa sumpa. Sa bawat paghinga, may mahiga na nadarama. Ang garapon sa buhangin. Ang hangin sa San Felipe ay karaniwang banayad. May halik ng alat mula sa malawak na dagat na palaging naroroon sa kanilang mga alaala. Ngunit sa gabing iyon, ang hangin ay tila ibang timpla. Isang malamig na halos na humahaplos sa balat at nag-iiwan ng bahagyang panginginig. Ang buwan ay nakatago sa likod ng makapal na ulap. Hinahayaan lamang ang kakaunting sinag na tumatagos, sapat lamang upang bigyan ang mga anino ng buhay at misteryo. Sa gitna ng bayang ito, isang bahay kubo na bahagyang nakatago sa likod ng mga matatayog na puno ng nyog. Naninirahan si Aling Lorna. Ang kanyang pangalan ay binibigkas sa halos pabulong na tono, isang pinaghalong paggalang at takot. Ang mga matatanda ay nagkukwento tungkol sa kanyang kakayahan, isang euphemismo para sa kulam na kanyang sinasabing taglay. Hindi tulad ng karaniwang mangkukulam sa mga kwento, ang kanyang mga sumpa ay hindi agad-agad nakikita, bagkos ay gumagapang, tahimik at nakakapanindig balahibo. Si Cristel, sa kabilang banda, ay ang kabaliktaran ng kadiliman at reputasyon ni Aling Lorna. Siya ay ang personifikasyon ng buhay sa San Felipe. Ang kanyang tawa ay parang himig ng mga ibon sa umaga. Ang kanyang sigla ay nakakahawa, ngunit ang buhay sa kanyang hindi mahuhulaan paraan ay nagdala sa kanyang sa landas ng matandang babae. Isang hindi sinasadyang nangungutya, isang biro na hindi maisipang makakasakit ang naging mitsa. Ang galit ni Aling Lorna ay hindi nagpakita sa pamamagitan ng sigaw o pagbabanta. Ito ay isang malamig na tinig, isang tahimik na pagbumura na halos hindi marinig. Pagkatapos nito, walang kakaiba ang nangyari. Sa panlabas na anyo, ngunit sa loob ng kanyang kubo, sa ilalim ng kumikislap na liwanag ng isang solong kandila, isinagawa ni Aling Lorna ang kanyang nakakatakot na ritual. Kinuha niya ang isang maliit na grapon. Ang salamin nito ay tila sumasalamin sa kadiliman ng kanyang puso. Mula sa isang kahon na puno ng kakaibang bagay, hiniling niya ang isang litrato, ang masayahing mukha ni Cristel, gamit ang mga kamay na naging sanay sa mga ritual ng itim na mahika. Itinusok niya ang mga kinakalawang pako sa larawan. Bawat tusok ay may kasamang bulong na puno ng masamang intensyon. Pagkatapos, ang grapon kasama ang pinahihirapan na larawan ay dinala niya sa dalampasigan, sa mismong hangganan kung saan nagtatagpo ang lupa at walang hanggang dagat. Doon niya ito itinago, bahagyang ibinaon sa buhangin.
hinahayaan ang tubig alat na pumalik sa ibabaw nito. Sa mga sumunod na araw, nagsimulang mapansin ni Cristel ang isang kakaibang pakiramdam, isang banayad na paglaki ng kanyang tiyan, na parang siya ay nakakaramdam ng kakaibang kabusugan. Sa una, ipinagwalang bahala niya lang ito. Marahil labis lamang siyang kumain, ngunit habang lumilipas ang mga araw, ang paglaki nang naging mas bilarado. Sa pagtaas ng tubig sa dalampasigan, ang kanyang tiyan ay tila lumalaki rin, nagiging matigas na puno. Sa pagbaba naman ng tubig, ito ay bagyang lumiliit, nag-iiwan ng isang hindi komportabling pakiramdam sa katawan. Ang kanyang sigla ay nagsimulang humina. Ang dating mas masayahing Cristel ay nagiging maputla at tahimik. Ang pagkahilo ay naging madalas at ang paghihina na halos hindi na siya makabangon sa kama. Ang kanyang mga magulang, punong-puno ng pagtataka at lumalaking takot, ay walang ideya kung ano ang nangyayari sa kanilang anak. Ang kanilang mga dasal at pag-aalay ay tila hindi tumatalab sa kakaibang sakit na sumasa puso kay Cristel. Sa desperasyon, humingi sila ng tulong sa pinakamatandang babae sa nayon, isang babaylan na kilala sa kanyang kaalaman sa mga bagay na hindi nakikita. Sa pamamagitan ng mga ritual at pagdasal ng babaylan ay nakita ang madilim na katotohanan. Ang paglaki ng tiyan ni Cristel ay hindi isang ordinaryong sakit. Ito ay gawa ng kulang. Ang masamang gawa ni Aling Lorna, ang garapon sa buhangin, ay siyang susi. Ang pinagmumula ng sumpa, kailangan nilang itong hanapin bago pa tuluyang lumaki ang tiyan ni Cristel at bago pa siya mangyari ang hindi maiisip. Ang gabi ng kanilang paghahanap ay balot ng matinding tensyon. Ang kawalan ng buwan ay nagpapalala sa kadiliman at ang bawat kaluskos ng dahon ay hampas ng alon ay tila nagdadala ng babala. Ang pamilya ni Cristel kasama ang ilang matatapang na tagabayan na naniwala sa kanilang kwento ay nagsuklay sa dalampasigan. Ang kanilang mga mata ay nagsisikap na tumagos sa dilim. Ang kanilang mga kamay ay kinakapa ang malamig at mamasa-masang buhangin. Pagkatapos ng ilang oras ng walang pag-asa na paghahanap, isang mahinang bulong ang umalingaw sa gabi. Natagpuan nila ito, isang maliit na grapon, bahagyang natatakpan ng buhangin at mga tuyong dahon. Nakaupo sa mismong lugar kung saan sinabi ng babaylan. Nang kanilang buksan ito, ay nakita nila sa loob ay hindi mapigil ang kanilang mga hininga. Ang litrato ni Cristel ay nakadikit sa isang maliit na buto at ang mga kinakalawang na pako ay nakatusok dito, tila tumatagos sa kanyang buhay. Ang larawan ay bahagyang namamaga. Ang mga gilid nito ay nabubulok, isang nakakatakot na refleksyon ng lumalaking tiyan ni Cristel. Walang pagdadalawang isip na binagsak nila ang grapon. Sa sandaling nakuha nila ang larawan, isang kakaibang pangyayari ang naganap. Ang namamaga at deformed na litrato ay nagsimulang lumiit. Ang mga tusok ng pako ay tila humihilang pabalik sa kanilang pinanggalingan, hanggang sa ito ay tuluyang naglako sa kanilang mga kamay, parang abo na tinatangay ng hangin. Kasabay nito ang tiyan ni Cristel na kanilang iniiwan sa pangangalaga ng babaylan at bumalik sa normal. Ngunit ang kanilang paglalakbay sa dilim ay hindi pa natatapos. Sa kanilang pagbalik sa bayan, sa gitna ng hating gabi at katahimikan, nakita nilang isang figurang nakatayo sa harap ng isang kubo na pamilyar. Sa kanila
si Aling Lorna. Ang kanyang mukha ay bahagyang nagsisinagan na malabong liwanag mula sa kanyang bintana ay puno ng hindi mapailiwanag na galit. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kanila, puno ng isang pangako na walang awang paghihiganti. Sa pagkakataong iyon, alam nila na hindi sila kayang labanan. Ang kanyang kapangyarihan ay tila mas malalim. Ang kanyang puso ay mas madilim kaysa sa inakala nila. Sa halip na harapin siya, ang tanging naisip nila ay tumakbo. Ang kanilang mga puso ay kumabog sa takot sa kanyang galit. Si Cristel ay nakaligtas sa sumpa, ngunit ang malamig na haplos ng takot ay nanatili sa kanyang kaluluwa. Alam ni Aling Lorna na naroon pa rin isang anino sa kanilang buhay. Naghihintay lamang ng pagkakataon upang muling ihulog ang kanyang masamang kulam. Ang bayan ng San Felipe na dating payapa ay nabalot ng isang hindi nakikitang takot, isang pangamba na ang kanilang kapayapaan ay maaaring muling masira anumang oras sa isang iglap lamang. Ang garapon ng buhangin ay maaaring mawala, ngunit ang bangungot na ito ay simula pa lamang. Ang bulong ni Aling Lorna ay tumagos sa isipan ni Cristel. Isang malamig na kamay na humahaplos sa kanyang kaluluwa. Ang mapupulang mata sa kailaliman ng balon ay tila umihigop sa kanyang lakas. Pinupuno siya ng isang kawalan na halos mas masahol pa sa takot. Bago pa siya makagalaw o makasigaw, isang manipis, itim na usok ang umakyat mula sa balon. Bumabalot sa kanya na parang isang malamig na yakap. Nawala ng malay si Cristel. Ang kanyang katawan ay bumagsak sa gilid ng balon. Ang kanyang pamilya at ang tagabayan ay sumugod sa kanya. Ang kanilang mga mukha ay puno ng labis na pag-aalala. Nang kanilang buhatin siya, napansin nila ang kakaibang marka sa kanyang pulso. Isang maliit, itim na bilog na parang sinunog ang kanyang balat. Dinala nila si Cristel sa bahay ng babaylan, ang tanging lugar sa San Felipe na tila may panlaban sa masasamang kapangyarihan. Habang pinagmamasdan ng babaylan ang marka sa pulso ni Cristel, ang kanyang mukha ay naging seryoso kaysa sa dati. Ito ay isang tanda, sabi niya, isang mababang tinig. Ang puso ng sumpa ay nakatanim na sa kanya. Ang balon ay isa lamang paraan upang palakasin ito. Ipinaliwanag ng babaylan na ang kulam ni Aling Lorna ay hindi lamang nakadepende sa mga pisikal na bagay tulad ng garapon. Ang kanyang galit at pagnanais na maghiganti ay lumilikha ng isang espiritual na lason, isang madilim na enerhiya na maaaring dumikit sa kanyang biktima. Ang balon ay naging sisidlan, isang paraan upang palaganapin ang kasamaan at panghinaan ang paglaban ni Cristel. Kailangan nating hanapin ang pinagmulan ng kanyang kapangyarihan, sabi ng babaylan. Kung hindi natin mapuputol ang koneksyon ni Aling Lorna sa mundong ito, unti-unting lalamunin ng dilim si Cristel at ang buong bayan. Ang gabing iyon, ang babaylan ay nagsagawa ng isang ritual sa silid kung saan nakahiga si Cristel. Ang silid ay napuno ng usok ng mga kakaibang insenso at ang mahinang tunog ng kanyang mga orasan. Sa pamamagitan ng kanyang dasal, sinubukan niyang palayasin ang masamang presensya na bumabalot kay Cristel. Ngunit ang dilim ay tila nakakapit ng mahigpit, tumatanggi na bumitaw. Samantala, ang ina matatapang na tagabayan ay nagpasyang hanapin si Aling Lorna.
Alam nilang hindi sila maaaring magpatuloy na mabuhay sa ilalim ng kanyang presensya. Gamit ang sulo, tinahak nila ang madilim na daan patungo sa kanyang kubo at takot ay bumabalot sa kanila, ngunit ang determinasyon ay mas matindi. Ngunit nang marating nila ang kubo, natagpuan nila itong walang laman. Walang bakas ni Aling Lorna, walang indikasyon kung saan siya nagpunta. Tila ba ang matandang mangkukulam ay naglaho na parang bula. Iniwan lamang ang kanyang masamang impluwensya na nakakalat sa buong bayan. Ang kanilang pagkabigo ay lalong nagpalala sa kanilang pangamba. Kung hindi nila mahahanap si Aling Lorna, paano nila mapipigilan ang kanyang masamang gawa? Ang balon ay nanatiling kontaminado. Ang hagulhol ay paminsan-minsan pa rin naririnig sa gabi. Isang nakakatakot na paalaala ng kanilang kawalan ng kapangyarihan. Sa bahay ng babaylan, ang kalagayan ni Cristel ay patuloy na lumalala. Ang itim na marka sa kanyang pulso ay lumalaki, kumakalat na parang may ugat ng kadiliman sa kanyang balat. Ang kanyang paghinga ay naging mababaw at ang kanyang katawan ay nanlamig. Paminsan-minsan siya ay mumurahin sa isang hindi maintindihan na wika. Ang kanyang mga mata ay dilat at puno ng takot na hindi niya kayang ipahayag. Ang kanyang kaluluwa ay pinupukaw. Paliwanag ng babaylan, si Aling Lorna ay hindi lamang sumusumpa sa kanyang katawan, sinusubukan niyang angkinin ang kanyang espiritu. Alam ng pamilya ni Cristel na nauubusan na sila ng oras. Ang kanilang bayan ay nasa ilalim ng isang madilim na sumpa at ang kanyang mahal na anak ay unti-unting kinukuha mula sa kanila. Ngunit hindi pa sila handang sumuko. Mayroon pa silang pag-asa. Ang babaylan, ang kanilang sariling pagmamahal at determinasyon. Sa gitna ng gabi, habang ang buwan ay muling nagtatago sa likod ng ulap, ang babaylan ay naghanda para sa isang mas mapanganib na ritual. Alam niyang upang labanan ang kadiliman ni Lorna, kailangan niyang harapin ito sa pinakamalalim nitong pinagmulan. Kailangan kong pumunta sa lugar kung saan unang nagpugog ng sumpa, sabi niya sa pamilya ni Cristel. Sa dalampasigan kung saan itinago ni Aling Lorna ang garapon, maaaring mayroon pang natitirang bakas ng kanyang mahika doon. Isang paraan upang baliktadin ang kanyang ginawa. Iniwan ng babaylan si Cristel sa pangangalaga ng kanyang pamilya at naglakbay patungo sa dalampasigan sa ilalim ng tapik ng kadiliman. Ang hangin ay malamig at ang tunog ng mga alon ay tila nagbabala. Nang marating niya ang lugar kung saan natagpuan ang garapon, nagsimula siyang maghanap. Ang kanyang mga kamay ay kinakapa ang buhangin. Pagkatapos ng ilang sandali, ang kanyang mga daliri ay humawak sa isang bagay na matigas at malamig. Isang maliit na bato, bahagyang natatakpan ng buhangin, ngunit hindi ito isang ordinaryong bato. Bahagyang natatakpan ng buhangin, ngunit hindi ito isang ordinaryong bato. Mayroon itong kakaibang ukit, isang simbolo na pamilyar sa babaylan, isang sinaunang marka ng itim na mahika. Habang tinitingnan niya ang bato, isang malamig na hangin ang umihip sa kanyang paligid at isang mahinang bulong ang umalingaw-ngaw sa kanyang tenga. Huli ka na. Ang boses ni Aling Lorna, malapit at nakakatakot. Ang babaylan ay napalingon ngunit walang nakita. Ang tanging naroon
ay ang madilim na dalampasigan na walang humpay ng hampas ng mga alon. Ngunit alam niya na hindi siya nag-iisa. Ang anino ni Aling Lorna ay naroon, hindi nakikita ngunit nararamdaman. Handang ipagtanggol ang puso ng kanyang dilim. Ang laban para sa kaligtasan ni Cristel at San Felipe. Ang malamig na bulong ni Aling Lorna ay tumagos sa buto ng babaylan, ngunit hindi siya natinag. Ang takot ay isang pamilyar na anino sa kanyang mahabang buhay at natutunan ng niyang harapin ito ng may matatag na loob. Alam niya, ang bato na may sinaunang marka ay ang susi, ang pisikal na koneksyon sa sumpa na bumabalot kay Cristel at sa kanilang bayan. Mahigpit niyang hinuwakan ang bato at nagsimulang bumigkas ng isang sinaunang orasyon, isang panalangin para sa proteksyon at pagpapalayas sa masamang espiritu. Ang kanyang boses, bagamat mahina, ay puno ng otoridad, tumatagos at humahampas sa alon sa malamig na hangin. Habang siya ay nagdarasal, ang marka sa bato ay nagsimulang kumislap ng isang maputlang asul na liwanag, tila tumutugon sa kanyang mga salita. Ngunit ang presensya ni Aling Lorna ay naging mas matindi. Isang malamig na hangin ang bumabalot sa babaylan at ang buhangin sa kanyang paligid nagsimulang umikot na parang isang maliit na buhawi. Ang mga bulong ay naging mas malakas, puno ng galit at panunuya. Sinusubukang sirain ang kanyang konsentrasyon. Wala kang laban sa akin, matandang babae. Ang bulong na parang galing mismo sa kanyang isipan. Ang dilim ay matagal nang nakatanim sa lupain ito. Hindi mo ito mapapawi. Hindi pinansin ng babaylan ang mga pananakot. Ang kanyang mga mata ay nakapikit. Ang kanyang buong pagkatao ay nakasentro sa ritual. Ang asul na liwanag mula sa bato ay patuloy na kumikislap. Lumalakas sa bawat sandali. Sa wakas, nang matapos niyang orasyon, ang bato ay pumulikat sa kanyang kamay. Nag-iiwan ng isang mainit na marka ng kanyang palad. Ang malamig na hangin ay biglang tumigil at ang bulong ay nawala, tila umurong sa kanilang pinagmulan. Alam ng babaylan na nagtagumpay siya. Pansamantala, naputol niya ang direktang koneksyon ni Aling Lorna sa dalampasigan, ngunit ang sumpa sa loob ni Cristel ay naroon pa rin. Kailangan niyang bumalik sa lalong madaling panahon. Samantala, sa bahay ng babaylan, ang kalagayan ni Cristel ay patuloy na lumalala. Ang itim na marka sa kanyang katawan ay halos bumalot sa kanyang braso at ang kanyang mahinang ay naging halos hindi na marinig. Ang kanyang pamilya ay nakapaligid sa kanyang kama. Ang kanilang mga puso ay puno ng desperasyon. Nang dumating ang babaylan, agad niyang sinimulan ang sumusunod na mga hakbang ng kanyang plano. Alam niyang kailangan nilang labanan ang sumpa sa mismong puso nito. Sa loob ng kaluluwa ni Cristel, kailangan natin magsagawa ng isang ritual sa hating gabi, sabi ng pamilya. Isang ritual na paglilinis at pagpapalaya, ngunit ito ay mapanganib. Kung hindi tayo magtatagumpay, maaaring tuluyan mawala si Cristel sa atin. Walang nagduda sa babaylan. Ang kanilang pag-asa ay nakasalalay sa kanyang kaalaman at kapangyarihan. Nang sumapit ang hating gabi, ang silid ay muling napuno ng usok ng insenso at mahinang ilaw ng mga kandila. Ang babaylan ay naghanda ng isang bilog ng asin sa paligid ng kama ni Cristel, isang proteksyon laban sa masamang espiritu. Ang pamilya ni Cristel ay lumuhod sa paligid ng bilog.
Ang kanilang mga kamay ay magkahawak. Ang kanilang mga mata ay nakatuon sa kanilang mahal na anak. Nagsimulang umawit ang babaylan ng isang sinaunang himo. Ang kanyang boses ay matatag at puno ng pananampalataya. Habang tumatagal ang ritual, ang itim na marka sa katawan ni Cristel ay nagsimulang kumislap, tila sumasagot sa mga awit ng babaylan. Isang malamig na hangin ang pumuno sa silid. Ang mga anino ay tila sumasayaw sa mga dingding. Isang mahinang bulong ang naririnig, parang tinatawag ang pangalan ni Cristel mula sa malayo. Biglang nagmulat ng mata si Cristel, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi ang kanyang mga mata. Ang mga ito ay mapupula, puno ng puot at isang hindi makataong kasamaan. Isang garalgal na tinig ang lumalabas sa kanyang bibig, hindi ang kanyang boses. Aalisin niyo siya sa akin. Ang katawan ni Cristel ay nagsimulang nanginig at isang hindi mapailiwanag na puwersa ang tila humihila sa kanya pataas mula sa kama. Ang mga kasangkapan sa silid ay nagsimulang magliparan at ang mga kandila ay namatay. Ibinabalot ang silid ng kompletong kadiliman. Huwag kayong matakot, sigaw ng babaylan. Ang kanyang boses ay matatag sa gitna ng kaguluhan. Hawakan niyo siya. Huwag niyong bitawan. Ang pamilya ni Cristel ay mahigpit na humahawak sa kanya. Nahihirapan sa hindi makitang puwersa na gustong agawin siya. Ang babaylan ay patuloy na umaawit. Ang kanyang mga salita ay naging mas mabilis at mas mapilit. Sa gitna ng kadiliman at kaguluhan, isang maliit na sinag ng liwanag ang lumitaw mula sa hawak na bato ng babaylan. Ang liwanag ay unti-unting lumakas, nagtataboy sa mga anino at pinapawi ang malamig na hangin. Nang tumama ang liwanag sa mukha ni Cristel, ang mapuputlang kulay sa kanyang mga mata ay nagsimulang kumupas. Bumabalik sa kanilang normal na kulay. Ang garalgal na tinig ay huminto at isang mahinang ungol ang pumalit. Ang katawan ni Cristel ay huminto sa panginginig at siya ay bumagsak pabalik sa kama. Walang malay ngunit tila mas payapa. Ang ritual ay tapos na, ngunit ang laban ay hindi pa nanalo. Alam ng babaylan na si Aling Lorna ay hindi basta-bastang susuko. Ang kanyang galit ay malalim at ang kanyang kapangyarihan ay lumalakas sa bawat pagtatangka nilang pigilan siya. Ang hating gabi ay lumipas, ngunit ang dilim ay nanatili. Ang katahimikan pagkatapos ng ritual ay halos nakakabagabag kaysa sa kaguluhang nito. Si Cristel ay mahimbing nang natutulog. Ang itim na marka sa kanyang katawan ay bahagyang kumupas, ngunit mayroon pa rin isang madilim na paalaala ng kanilang laban. Ang babaylan ay nakaupo sa tabi ng kanyang kama. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. Alam ng kanilang mga tagumpay ay maaaring panandalian lamang. Kinabukasan, ang bayan ng San Felipe ay nagising sa isang mapanlinlang na normalidad. Ang araw ay sumisikat ng maliwanag. Ang dagat ay kumisislap sa ilalim ng sikat ng araw at ang ibon ay maawit sa puno ng nyog. Ngunit sa ilalim ng mapayapang panlabas na anyo, ang takot ay nanatili. Isang malamig na kamay ang umahawak sa kanilang mga puso. Ang balon ay nanatiling kontaminado, ngunit ang nakakatakot na hagulhol ay tumigil. Ang mga tagabayan, bagamat natatakot, ay kinakailangan pa rin kumuha ng tubig, kaya't maingat silang bumababa, nagdarasal sa bawat pagbaba ng timba. Ngunit ang tubig ay hindi na pareho.
Ito ay may bahid ng abo at isang kakaibang pait na nag-iiwan ng hindi komportabling pakiramdam sa kanilang mga lalamunan. Habang lumilipas ang mga araw, isang kakaibang pangyayari ang nagsimulang mapansin. Ang mga hayop sa bayan ay nagsimulang kumilos ng kakaiba. Ang mga aso ay tumatakol sa kawalan. Ang mga pusa ay nagtatago sa madilim na sulok. At maging ang mga ibon na tila umiiwas sa ilang partikular na lugar. Mayroong isang pakiramdam na pagkabilisa sa hangin, isang hindi nakikitang presensya na nagpapataas ng balahibo sa bawat nilalang. Isang gabi, habang ang buwan ay muling nakatago, isang katok ang umalingaw-ngaw sa pintuan ng bahay ni Cristel. Ang kanyang pamilya ay nagkatinginan, puno ng pag-aalala. Sino ang maaaring bumisita sa kanila sa ganitong oras? Ang ama ni Cristel ay dahan-dahang binuksan ang pinto at sa isang pamilyar na mukha, tumambad sa kanila si Aling Sepa, isang matandang babae na kilala sa kanyang kabaitan at pagiging matulungin. Magandang gabi po, bati ni Aling Sepa. Ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig. Mayroon po akong importanteng sasabihin. Pinapasok nila si Aling Sepa at ikwento niya ang isang nakakagimbal na pangyayari habang pauwi siya mula sa kanyang bukid. Nakita niya si Aling Lorna, ngunit hindi ito si Aling Lorna na kanilang kilala. Ang kanyang mukha ay maputla at tila walang buhay. Ang kanyang mga mata ay walang ekspresyon at ang kanyang paggalaw ay parang isang pilit na sayaw. Hindi siya ang dating Aling Lorna, sabi ni Aling Sepa. Ang kanyang boses ay puno ng takot, may kakaiba sa kanya. Parang wala sa kanyang kaluluwa. Ang balita ay nagdulot ng matinding pagkabahala sa pamilya ni Cristel at sa babaylan. Kung ang nakita ni Aling Sepa ay totoo, kung gayon ay mas malalim at mas nakakatakot ang mangyayari kaysa sa kanilang inaakala. Kinabukasan, ang babaylan ay nagpasya. Nasiyasatin ang kubo ni Aling Lorna. Kasama ang ilang matatapang na tagabayan, tinahak nila ang madilim na daan. Ang kanilang mga sulo ay lumilikha ng sumasayaw na mga anino sa kanilang paligid. Nang narating nila ang kubo, ang hangin ay mas malamig at mabigat, puno ng isang hindi mapaliwanag na presensya. Ang pintuan ay bahagyang nakabukas at mula sa loob ay may umaalingaw-ngaw na mahinang awit, isang nakapanindig balahibong melodiya na tila hindi nagbumula sa mundong ito. Dahan-dahan silang pumasok sa loob. Ang kubo ay madilim na puno ng kakaibang amoy, isang pinaghalong bulok na halaman at isang bagay na madilim at mabaho. Sa gitna ng silid, nakaupo si Aling Lorna sa kanyang silya. Ang kanyang katawan ay tila walang buhay, ngunit ang kanyang bibig ay patuloy na umaawit ng nakakatakot na melodiya. Nang kanilang lapitan siya, biglang tumigil ang awit. Ang kanyang ulo ay dahan-dahang tumingala at ang kanilang nakita ay nakakapagpatayo ng kanilang balahibo. Ang kanyang mga mata ay ganap na itim, walang puti, walang pupil. Ang mga ito ay parang dalawang walang hanggang balon ng kadiliman. Isang garalgal na tinig ang lumabas sa kanyang bibig. Hindi ang boses ni Aling Lorna, ngunit isang mas mababa, mas makapangyarihang tunog na tila nanggagaling sa kailaliman ng lupa. Akala nyo ay natalo nyo ako. Ako ay higit pa sa isang matandang babae. Ako ay anino na bumabalot sa inyong mga bangungot. Ako ang lason ng inyong tubig. At ngayon, ako ay nasa loob ng inyong bayan, naghihintay na kakainin kayong lahat mula sa loob.
Ang kawalan ni Aling Lorna ay nagsimulang mamaloktot sa hindi natural na paraan ng kanyang mga buto ay tila nabali. Ang kanyang balat ay nagbabago ng kulay, nagiging maputla at parang malamig na porselana. Ang kanyang mga kamay ay humaba, ang kanyang mga kuko ay naging mahaba at matutulis na parang mga kuko ng demonyo. Ang mga tagabayan, puno ng labis na takot, ay nagsimulang umatras. Ang kanilang nakikita ay hindi na si Aling Lorna. Ito ay isang balat kayo, isang kasuklam-suklam na nilalang na nakakubli sa anyo ng matandang mangkukulam. Biglang sumugod ang nilalang sa kanila. Ang kanyang mga mata ay nagkatuon kay Cristel na nakatayo sa likuran ng grupo. Ang kanyang mahahabang kuko ay humahampas sa hangin na nag-iiwan ng bakas ng kadiliman sa kanilang dinadaanan. Ang babaylan ay mabilis na kumilos. Itinaas ang hawak niyang bato at bumibigkas ng isang malakas na orasyon. Isang asul na liwanag ang pumalibot sa kanya na humahadlang sa nilalang. Ngunit ang kapangyarihang ito ay tila hindi natitinag. Ang liwanag ay nagsimulang manghina at ang nilalang ay patuloy na sumusugod. Tumakbo kayo, sigaw ng babaylan. Ilagtas niyo si Cristel, ako na ang bahala dito. Ang sigaw ng babaylan ang nagpabalikwas sa mga tagabayan. Mula sa kanilang pagkakatakot, alam nilang hindi nila maaring iwanan ang matandang babae na harapin ang kasuklam-suklam na nilalang ng mag-isa. Ngunit ang purong takot ang humahadlang sa kanilang mga paa. Hinipigilan silang sumugod. Si Cristel, bagamat nanghihina pa, ay nakaramdam ng isang bagong uri ng lakas na dumadaloy sa kanyang mga ugat. Ang determinasyong protektahan ang kanyang pamilya, ang babaylan na tumutulong sa kanya. Inihiwalay niya ang sarili mula sa kanyang mga magulang at humakbang pasulong. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa nilalang na dating si Aling Lorna. Layuan mo sila, sigaw ni Cristel. Ang kanyang boses ay nanginginig ngunit puno ng paninindigan. Ang nilalang ay bumaling sa kanya. Ang itim nitong mga mata ay puno ng panunuya. O ang munting Cristel, ikaw ang pinagmula ng lahat ng ito, hindi ba? Halika, tapusin na natin ito. Mabilis nang sumugod ang nilalang kay Cristel. Ang mahahaba nitong kuko ay naghahanda na dumakit. Ngunit bago pa ito makalapit, isang asul na enerhiya ang bumalot kay Cristel. Isang panangga ng liwanag na nagmumula sa hawak na bato ng babaylan. Ang nilalang ay umungol sa sakit. Nang tumama ito sa panangga, umurong na may nanlilisik na galit. Ngayon na, sigaw ng babaylan sa mga tagabayan, tulungan niyo ako. Sama-sama nating palayasin ang kasamaang ito. Sa pagkakataong ito, ang takot ay napalitan ng galit at determinasyon. Ang mga tagabayan, armado ng mga sulo at anumang bagay na maaari nilang gamitin bilang sandata, ay sumugod sa nilalang. Ang kubo ay naging isang larangan ng digmaan sa pagitan ng liwanag at dilim. Ang babaylan, gamit ang bato, ay patuloy na naglalabas ng mga alon ng asul na enerhiya. Sinusubukang pahinain ang nilalang, ngunit ang kapangyarihan nito ay tila walang katapusan sa bawat atake ng mga tagabayan. Ang nilalang ay mabilis na gumagaling. Ang itim nitong mga mata ay puno ng nakakatakot na kasiyahan. Nakita ni Cristel ang babaylan na nanghihina. Alam niya na kailangan niyang gumawa ng isang bagay. Kahit na nangahulugan ito ng pagharap sa nilalang ng direkta sa isang mabilis na galaw.
pinulot niya ang isang piraso ng kahoy na may matulis na dulo. Babaylan, ano ang kahinaan niya? Sigaw ni Cristel habang umiiwas sa isang hampas ng kuko ng nilalang. Ang kanyang pinagmumulan ng kapangyarihan ay ang kanyang pisikal na anyo ngayon. Sagot ng Babaylan, ang kanyang boses ay humihingal. Kung masisira natin ang kanyang katawan, mapapahina natin siya. Iyon ang tanging pagkakataon na kailangan ni Cristel. Isang matapang na sigaw ang tumakbo patungo sa nilalang. Ang matulis na kahoy na nakatuktok. Ang nilalang ay tumawa, nagmamaliit sa kanyang pagsugod. Ikaw, ano magagawa mo? Ngunit hindi napatinag si Cristel. Sa isang mabilis na pag-atake, itinutok niya ang matulis na kahoy sa dibdib ng nilalang. Isa mismong lugar kung saan tumitibok ang puso ng tao. Isang nakakatindig balahibong hiyaw ang umalingaw-ngaw sa kubo. Ang katawan ng nilalang ay nagsimulang manginig. Ang itim nitong mga mata ay napuno ng gulat at sakit. Isang maitim na usok ang bumulwak mula sa sugat, kasabay ng isang mabahong amoy ng sulfur. Ang nilalang ay umurong. Ang kanyang anyo ay nagsimulang maglaho. Ang balat na parang porselana ay nababasag at natutunaw. Ang mahahabang kuko ay umikli. Bumabalik sa normal na anyo ng kamay ni Aling Lorna. Ang itim sa kanyang mga mata ay unti-unting nawawala. Bumalik ang mapurol na walang buhay na tingin ng isang patay na katawan. Sa loob ng ilang sandali, ang kubo ay nabalot ng katahimikan. Ang tanging naririnig ay ang mabigat na paghinga ng mga taga-bayan at ang mahinang ikbi ng pamilya ni Cristel. Ang nilalang na naghasik ng takot sa kanilang bayan ay wala na, ngunit ang kanilang tagumpay ay may kapalit. Ang Babaylan ay nakahandusay sa lupa, nanghihina. Ang kanyang katawan ay puno ng mga galos at ang kanyang hininga ay mababaw. Babaylan, sigaw ni Cristel. Lumuluhod sa tabi ng matandang babae. Ayos lang ako, Cristel, sabi ng Babaylan. Ang kanyang boses ay halos isang bulong. Ginawa mo ang tama. Pinalayas mo ang dilim, ngunit hindi ito ang katapusan. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Cristel. Ang kanyang puso ay kumikirot sa pangamba. Ang galit ni Aling Lorna, ang masamang espiritu na pumuno sa kanya, hindi ito basta-bastang mawawala. Paliwanag ng Babaylan, nag-iwan ito ng marka sa lupain ito. Sa inyong mga puso, kailangan niyong manatiling mapagbantay. Sa huling hininga, hinawakan ng Babaylan ang kamay ni Cristel. Ikaw, ang pag-asa ng San Felipe. Huwag kang matakot. Ang liwanag ay laging nananaig. Pagkatapos, ang kanyang kamay ay lumuwag at ang kanyang mga mata ay pumikit ng tuluyan. Ang Babaylan, ang kanilang gabay at protektor ay wala na. Ang bayan ng San Felipe ay nakalaya mula sa mabagsik na balat kayo na si Aling Lorna. Ngunit ang kanilang tagumpay ay nabahiran ng kalungkutan. Ang takot ay naroon pa rin. Isang madilim na anino na nakabitin sa kanilang kinabukasan. Alam nila ang masamang espiritu ay maaaring itago lamang. Ang pagluluksa sa pagkawala ng Babaylan ay bumalot sa San Felipe. Ang kanyang libing ay isang tahimik na seremonya sa ilalim ng mapait na sikat ng araw. Ang bawat tagabayan ay puno ng pagpapasalamat at pangamba. Ang kanilang tagapagligtas ay wala na.
at ang pangako ng kanyang huling hininga ay nagbigay sa kanila ng isang mabigat na responsibilidad, ang manatiling mapagbantay. Si Cristel, bagamat nawala ng mahalagang gabay, ay nakaramdam ng isang kakaibang pagbabago sa kanyang sarili. Ang takot ay hindi na nangingibabaw na emosyon. Sa halip, mayroong isang lumalaking pakiramdam ng determinasyon, isang pagnanais na parangalan ang sakripisyo ng babaylan sa pamamagitan ng pagprotekta sa kanyang bayan. Sa mga sumunod na araw, si Cristel ay nagsimulang magsaliksik sa mga gamit at kasulatan ng babaylan. Sa isang nakatagong sulok ng kanyang kubo, natagpuan niya ang isang lumang kahon na puno ng kakaibang mga bagay. Mga tuyong halamang gamot, mga bato na may kakaibang ukit, at isang maliit na aklat na puno ng sinaunang simbolo at orasyon. Habang pinag-aaralan niya ang aklat, isang partikular na simbolo ang umagaw sa kanyang pansin. Isang istilong bulaklak na may nakapalibot ng mga mata na tinatawag na mirasol. Sa mga sulatin, ayon sa aklat, ang mirasol ay hindi lamang isang halaman. Ito ay isang sisidla ng mga espiritu. Maaaring gamitin para sa proteksyon o para sa masamang layunin, depende sa kung paano ito itinanim at alagaan. Isang malamig na pagdampi ang dumaloy sa likod ni Cristel. Nang naalala niya ang kakaibang mga halamang may mabahong amoy na lumulutang sa balon, posible kayang koneksyon ito sa mirasol? Sa kanyang pagpapatuloy sa pagbabasa, natuklasan niya ang tungkol sa isang sinaunang altar na nakatago sa pinaka-lumang bahagi ng gubat na nakapalibot sa San Felipe. Ayon sa alamat, ang altar na ito ay isang lugar ng malakas na espiritu na enerhiya. Maaaring gamitin para sa mabuti o masama. Isang pangalan ang paulit-ulit na lumalabas sa mga pahina ng mga kaugnayan sa altar at sa mirasol: hukluban. Isang kilabot ang dumaloy sa kanyang katawan. Ang hukluban ay isang matandang kwento ng katatakutan sa San Felipe. Isang malakas na mangkukulam na sinasabing naninirahan sa gubat noong unang panahon, na may kakayahang magpapalit-palit anyo at kontrolin ang mga kalikasan. Ang mga matatanda ay nagbabala sa mga bata na huwag lalapit sa gubat dahil maaring naroon pa rin ang kanyang masamang espiritu. Ang biglaang pagkabahala ay pumuslit sa isipan ni Cristel. Paano kung si Aling Lorna ay hindi lamang isang simpleng mangkukulam na naghihigante? Paano kung siya ay isang alagad lamang, isang piyon ng isang mas malaki at mas matandang kasamaan? Ang hukluban, ang kakaibang pag-uugali ng mga hayop, ang mabahong amoy sa balon, ang balat kayo ni Aling Lorna, ang lahat ay tila tumuturo sa isang nakakatakot na pinagmulan. Sa gabing iyon, hindi nakatulog si Cristel. Ang mga natuklasan niya ay bumabagabag sa kanyang isipan. Alam niya, kailangan niyang pumunta sa gubat, hanapin ang altar at alamin ang katotohanan. Kinabukasan, kasama ang ilang matatapang na taga-bayan, tinahak ni Cristel ang madilim na kasukalan ng gubat. Ang hangin dito ay mabigat at puno ng kakaibang katahimikan na tila kalikasan mismo ang nagtatago sa isang madilim na lihim. Matapos ang ilang oras na paglalakbay, natagpuan nila ito, isang sinaunang altar na gawa sa malaking bato.
natatakpan ng lumot at mga baging. Sa gitna nito, mayroong isang kakaibang halaman na tumutubo, isang mirasol, ngunit hindi tulad ng anumang bulaklak na kanilang nakita. Ang mga kalulot nito ay maitim na parang gabi, at ang mga mata sa gitna nito ay kumikislap ng mapupulang liwanag. Habang pinagmamasdan nila ang altar, isang malamig na hangin ang umihip at isang garalgal na tinig ang umalingaw-ngaw sa kanilang paligid. Salamat sa pagdating, mga walang buwang na nilalang. Isang figura ang lumitaw mula sa mga anino, isang matandang babae, ngunit ang kanyang anyo ay baluktot at hindi natural. Ang kanyang mga mata ay kumikinang ng parehong mapupulang liwanag tulad ng mirasol, at ang kanyang bibig ay puno ng matutulis ng ngipin. Ako si Hukluban, at ang San Felipe ay akin na. Ngunit bago pa sila makapag-react, ang figura ay tumawa. Isang nakakapanindig balahibong halakak ang tumagos sa kanilang mga kaluluwa. Ang kanyang anyo ay nagsimulang magbago. Ang baluktot na katawan ay dumariratso. Ang mapupulang mata ay kumupas at ang matulis na mga ngipin ay bumalik sa normal. Ang nakatayo sa harap nila ngayon ay hindi ang kasuklam-suklam na Hukluban na kanilang inaasahan. Ito ay si Aling Sepa, ang mabait at matulungin na matandang babae na nagbabala sa kanila tungkol sa kakaibang pag-uugali ni Aling Lorna. Isang kagimbal-gimbal na katotohanan ang bumagsak kay Cristel. Si Aling Sepa, siya ang Hukluban. Ang kanyang kabaitan ay isang maskara. Ang kanyang babala ay isang panlilinlang. Siya ang tunay na pinagmulan ng kasamaan, at ginamit lamang niya si Aling Lorna bilang isang piyon. Nagulat kayo, sabi ni Aling Sepa. Ang kanyang boses ay puno ng nakakatakot na kasiyahan. Akala nyo ay mapapalayas ninyo ang kasamaan? Ako ang bumubuhay sa lupaing ito mula punong una. Hindi nyo ako papipigilan. Ang mirasol sa altar ay nagsimulang mamulaklak. Ang maitim nitong mga talulot ay bumuka, naglalabas ng isang nakakahilong halimuyak na dulot ng pagkahilo ng mga tagabayan. Ang mapupulang mata nito ay nakatitig sa kanila, puno ng isang matandang at walang awang kasamaan. Ang tunay na laban para sa San Felipe ay nagsimula pa lamang. Ang nakakapaggimbal na pagbubunyag ay tumigil sa paghinga ng mga tagabayan. Ang kanilang mapagkakatiwalaan na si Aling Sepa ay simbolo ng kabaitan at tulong, ay mismong kasamaan na kanilang kinakatakutan. Ang Hukluban, ang panlilinlang ay perpekto. Ang kanyang mahabang paghihintay ay nagbunga. Ang halimuyak ng mirasol ay bumalot sa kanila, isang matamis na lason na humahaplos sa kanilang mga pagdama. Pinapahina ang kanilang mga determinasyon. Ang mga mapupulang mata ng bulaklak ay tila humihigop ng kanilang lakas. Pinupuno sila ng kawalan at panghihina. Si Cristel, bagamat nabigla, ay hindi nagpatinag. Ang alaala ng sakripisyo ng babaylan ay nagbigay sa kanya ng lakas. Alam niyang hindi siya maaring sumuko. Hindi ngayon na ang tunay na kalaban ay nahayag na. Hindi ka magtatagumpay, mariin niyang sabi. Ang kanyang boses ay nanginginig, ngunit puno ng paninindigan. Hindi namin hahayaan lamunin mo ang aming bayan. Ang Hukluban sa anyo ni Aling Sepa ay ngumisi, isang nakakatakot
Isang nakakatakot na pagbaluktot ng pamilyar na mukha. Kayong mga mortal ay sadyang mga mangmang. Ang San Felipe ay matagal nang nasa ilalim ng aking impluwensya. Si Aling Lorna, ang balon, maging ang inyong mahal na babaylan, lahat sila mga piyon lamang sa aking laro. Ang kanyang mga mata ay bumaling sa Mirasol at ang mapupulang liwanag nito ay tumindi. At ngayon, ang aking kapangyarihan ay nasarurok. Wala nang makakapigil sa akin. Isang maitim na enerhiya ang nagsimulang bumalot sa altar, humahalo sa nakakahilong halimuyak ng Mirasol. Ang mga puno sa paligid ay tila yumuyuko. Ang mga anino ay humahaba at bumubuhay. At ang hangin ay humihiyaw na parang libo-libong nagdurusa na kaluluwa. Ang tunay na bangungot sa San Felipe ay nagsimula na at si Cristel kasama ang natitirang matatapang na tagabayan ay nakatayo sa pagitan ng kanilang bayan at sa isang sinaunang kasamaan na nagkukubli sa balat kayo ng isang inosenteng matandang babae. Ang laban ay malayo pa sa pagtatapos. Ang hininga ni Cristel ay mabilis at mabigat. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang nakipagtitigan sa hukluban o sa anyo ni Aling Sepa, na ngayon ay nagpapakita ng tunay nitong kapangyarihan. Ang altar ng Mirasol ay kumikinang ng mas maliwanag. Ang pulang liwanag nito ay parang dugo na kumakalat sa lupa. Ano ang ginagawa mo sa tunay na Aling Sepa? Tanong ni Cristel. Sinisikap na panatilihin ang kanyang boses na matatag. Ang hukluban ay humagikik. Isang tunog na parang basag na banga na kinakaskas sa bato. Siya? Wala na siya. Ang kanyang kaluluwa ay kinain ko ng matagal na panahon. Ang kanyang katawan ay isa lamang kasuotan tulad ni Aling Lorna. Isang matinding panginginig ang dumaan sa mga tagabayan. Ang kanilang kaibigan, ang matandang babaeng palaging handang tumulong, ay matagal nang patay. Ang kanilang kalaban ay isang multo, isang kasamaan na nakakakunwaring tao. Ngunit si Cristel ay hindi sumuko. Ang kanyang mga mata ay bumagsak sa aklat ng babaylan na hawak niya. Mayroong isang pahina na naglalarawan kung paano durugin ang kapangyarihan ng Mirasol. Ang ugat nito ay dapat sunugin gamit ang apoy mula sa isang sagradong kandila. Habang binibigkas ang orasyon ng liwanag, kailangan nating sirain ang bulaklak, bulong niya sa mga kasamahan. Iyon ang pinagmumulan ng kanyang lakas. Ngunit bago pa sila makakilos, ang hukluban ay umatras sa altar at tinaas ang kanyang mga kamay. Ang lupa ay nagsimulang manginig at mula sa mga anino ng gubat, ang mga hubad na baluktot na figura ay lumitaw. Mga kaluluwang kinain ng Mirasol ngayon ay alipin ng hukluban. Patayin sila, utos nito. Ang mga kaluluwa ay sumugod. Ang kanilang mga kamay ay parang mga kuko. Ang mga mata ay walang buhay. Ang mga tagabayan ay nagkagulo. Sinisikap na labanan ang mga nilalang na hindi nila kayang saktan. Si Cristel sa gitna ng kaguluhan ay nagmamadaling kumuha ng isang maliit na kandila mula sa bag ng babaylan. Isang natirang sagradong apoy sa kabila ng panganib. Tumakbo siya patungo sa altar. Ang kanyang puso ay humahagupit sa dibdib. Hindi kita pahihintulutan, sabi ng hukluban. At isang hindi nakikitang puwersa ang humampas kay Cristel.
pabagsak siya sa lupa. Ngunit sa huling sandali, isang pamilyar na tinig ang bumulong sa kanyang isipan. Ang boses ng babaylan, "Huwag kang matakot. Ang liwanag ay nasa iyong puso." Biglang nagliwanag ang kandila sa kanyang kamay. Hindi niya ito sisindihan. Ang apoy ay asul at malamig. At sa liwanag na ito, ang mga kaluluwa ay napaurong, nagkukumot sa takot. Ang hukluban ay sumigaw sa galit, "Hindi!" Ngunit huli na, gamit ang apoy, sinunog ni Cristel ang ugat ng Mirasol habang mariin niyang binibigkas ang mga salita ng orasyon. Sa liwanag ng katotohanan, ang dilim ay mawawasak. Ang bulaklak ay nagsimulang nagliyab. Ang pulang liwanag nito ay nagiging puti at isang nakakabulag na sikat ay pumutok mula sa altar. Ang hukluban ay sumigaw. Ang kanyang balat kayo ay nagsimulang matunaw. Naglalantad ng isang itim na hubog na anyo sa ilalim. Hindi ito ang katapusan. Garalgal na boses nito ay humihina. Ang kasamaan ay hindi mamamatay. Ito ay balat kayo lamang. At sa isang huling sigaw, ang altar ay gumuho at ang anino ng hukluban ay naglaho sa hangin. Ang San Felipe ay muling nagdingning sa araw. Ang balon ay nawala ng masamang amoy at ang mga hayop ay bumalik sa kanilang normal na pag-uugali. Ang mga tagabayan ay nagtipon upang ilibing ang tunay na katawan ni Aling Cepa at sa wakas ay binigyan siya ng kapayapaan. Ngunit si Cristel ay alam, hindi pa tapos ang lahat. Ang hukluban ay nawala, ngunit ang banta nito ay nanatili sa mga anino. Ang aklat ng babaylan ay nasa kanyang pangangalaga na ngayon at sa bawat paglubog ng araw, pinag-aaralan niya ang sinaunang kaalaman, handang ipagtanggol ang kanyang bayan. Dahil kung may isang bagay na natutunan sila sa lahat ng ito ay ang dilim ay hindi mawawala. Naghihintay lang ito at kapag ito ay bumalik, handa na sila.